Nagsisimula ang kwento sa Gang City, isang lugar na mahigpit na kinokontrol ng mafia. Ang pinuno ng grupong kriminal na ito ay si Chief Mel na nangangasiwa sa lahat ng bagay gamit ang kamay na bakal. Sinusuportahan siya ng kanyang tapat na kaibigan na si Kim Roda na namamahala sa sektor ng industriya ng lungsod. Isang araw ay binisita ni Kim si Choi Musang, isang respetadong tao sa mafia na tinitingala niya bilang isang nakatatandang kapatid. Si Musang ay isang makapangyarihang tao sa gang lalo na sa Market District. Pagdating ni Kim doon ay nakita niyang abala si Musang sa paglalaro sa palengke na kanyang kinokontrol. Ang dalawa ay nagpalitan ng pagbati na nagpapakita ng kanilang paggalang sa isa't isa. Nang maglaon ay tinipon ni Kim ang kanyang malalapit na kaibigan upang ipagdiwang ang nalalapit na kasal ng isa sa kanila. Gayunpaman, ang kalagayan ay nagbago nang ang isa sa kanyang tauhan ay nagbalita ng isang seryosong problema. Ang ilan sa mga miyembro ng kanilang gang ay nahuling gumagamit ng droga. Sa kabutihang palad si Kim ay may koneksyon sa isang mataas na opisyal ng pulisya na nagngangalang Byung Chun na tumulong sa kanilang mabilis na maayos ang problema. Pagkatapos makipagpulong sa pulisya, hinarap ni Kim ang mga miyembro ng gang na sangkot sa nangyaring kalokohan. Ngunit siya ay nagulat nang ang taong nahuli ay hindi isa sa kanyang sariling mga tauhan. Ito ay si Lee Chong-sep na isang pinagkakatiwalaang miyembro ni Chief Mel na namamahala sa pagsusugal at mga nightclub sa lungsod. Ang pagtuklas na ito ay humantong sa isang nakakakabang pagpupulong sa isang lokal na bar. Umupo sina Kim, Musang, at Chong upang pag-usapan ang kanyang mga aksyon. Lumalabas na pinahintulutan pala niya ang kanyang koponan na gumamit at magbenta ng droga sa kanilang teritoryo na lumalabag sa mga patakaran ng gang. Pagkatapos ay ipinaalala ni Kim kay Chong na lahat sila ay sumang-ayon na iiwasan ang ilegal na droga sa kanilang mga lugar. Habang nagtatalo, dumating si Chief Mel at pinagalitan silang tatlo. Sinabihan niya si Musang bilang pinakamatanda sa kanila na alagaan ng mabuti ang kanyang mga nakababatang kasama. Inutusan din niya si Kim na ihinto ang paninisi kay Chong at sa halip ay tulungan siyang maiwasan ang mga parehong pagkakamali sa hinaharap. Samantala sa rooftop ng isang gusali, malalim ang iniisip ng isang lalaking nagngangalang Lee Min-sok. Nagtatrabaho si Min-sok bilang pinuno ng operasyon ng Loan Shark at responsable sa paglilinis ng maruming trabaho ng kanyang boss. Pero napapagod na siyang tumanggap ng mga utos mula kay Chobang na kanyang boss. Dahil determinado na baguhin ang kanyang kapalaran, pumunta siya sa kanilang pangunahing opisina upang harapin si Chobang. Humiling siya ng isang mas mataas na posisyon at mas mataas na sahod na idinadahilan ang kanyang matagumpay na track record. Gayunpaman, hindi pinansin ni Chobang ang mga kahilingan niya. Dahil sa biglaang pagsabog ng kanyang galit, inatake ni Min-sok si Chobang at sinaksak siya sa dibdib na ikinamatay niya. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ay nakita nilang patay na si Chobang at ang kanyang mga tauhan. Nakita din nila ang isang binata na na-frame up para siya ang magmukhang pumatay. Ang totoo ay pinilit ni Min-sok na papanagutin ang binata dahil may utang siya sa kanya na malaking halaga. Walang magawa ang binata kundi pumayag sa plano upang makabayad sa kanyang pagkakautang. Pagbalik sa Arsa Resort ay tinawagan ni Chief Mel si Kim para sa isang pribadong pulong. Sinorpresa niya si Kim sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kontrol sa isang bahagi ng resort kahit na ito ay teknikal na nasa ilalim ng awtoridad ni Chong. Ipinaliwanag ni Chief Mel na mas pinagkakatiwalaan niya ang pagdidisiplina ni Kim kaysa kay Chong, kaya atubili niyang tinanggap ang bagong responsibilidad. Pagkalipas ng ilang araw habang sinisimula ni Kim ang pamamahala sa resort, nagpakita si Min-sok ng hindi inaasahan. Alam ni Kim na magulo si Min-sok kaya nilapitan niya ito kaagad. Ibinunyag na naroon si Min-sok para magmungkahi ng kasunduan sa droga at siya ay humihingi ng pahintulot na magbenta ng droga sa teritoryo ni Chief Mel. Mahigpit na tumanggi si Kim na naninindigan sa mga patakaran ng gang at dahil sa pagkabigo ay pinatay ni Min-sok ang kanyang sigarilyo sa isang mangkok ng sopas sa mesa saka umalis. Tinawanan lang ni Kim ang pagiging isip bata ni Min-sok dahil tiwala siya sa kanyang desisyon na protektahan ang kanilang teritoryo mula sa karagdagang gulo. Ilang araw na ang nakalilipas, dumalo sina Kim at Musang sa kasal ng isa nilang miyembro ng gang. Puspusan ng selebrasyon nang biglang dumating si Chong. Malinaw na nagagalit siya sa desisyon ni Chief Mel na bigyan ng kontrol si Kim sa Arsa Resort na pinaniniwalaan niyang dapat ay responsibilidad niya. Sinubukan ni Kim na mapakalma si Chong, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mabilis na nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Ang kaguluhan ay nakuha ang atensyon ng babaeng ikakasal na halatang natakot. Dahil nakonsensya siya sa pagsira sa kanilang kasal ay nagpasya si Chong na umalis sa lugar upang maiwasan ang karagdagang gulo. Nang gabing yun ay nilapitan ni Chong si Musang. Umaasang makukumbinsi niya siyang sumama sa kanyang panig sa pagsalungat sa desisyon ni Chief Mel. Sinabi niya na hindi dapat binigyan ng kontrol si Kim sa resort. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong nag-aalala si Musang.
Masaya siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Market District at ayaw niyang madamay sa hidwaan, kaya naman umalis si Chong na bigo at napagtanto na hindi niya makukuha ang suportang gusto niya. Samantala sa isang silid ng hotel, nakipagkita si Min Sok sa isang babaeng nagngangalang Yun Son na may utang sa kanya ng malaking halaga. Malamig na ipinaliwanag ni Min Sok na ang kabayaran na ginawa niya ay sumasakop lamang sa interes ng kanyang utang, ang aktwal na halaga ng utang niya ay nanatiling hindi nagbabago. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang ganap na mabayaran ang kanyang utang, kailangan niyang gawin ang anumang hilingin niya sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay dinala ni Min Sok si Yun Son para makipagkita kay Chief Mel na abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga sili na pinatuyo sa araw. Nagulat si Chief Mel nang makita si Min Sok at nagtanong kung bakit siya pumunta sa kanyang nayon. Agad na sumagot si Min Sok na bumisita lang siya at inalok pa niya siyang tulungan na ilipat ang mga pinatuyong sili. Habang kumikilos sila ay binuksan ni Min Sok ang paksa ng pagpatay ng mga tao upang makamit ang kanilang mga layunin. Kalmadong hindi sumang-ayon si Chief Mel na sinabing hindi kailangan ng karahasan. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ng tiwala ng mga tao ay ang pinakamahusay na paraan upang magtagumpay. Ngunit bago pa matapos magsalita si Chief Mel ay bigla siyang inatake ni Min Sok gamit ang kutsilyo. Upang pagtakpan ang kanyang ginawa, inutusan ni Min Sok si Yun Son na akuin ang pagpatay na sinasabi sa kanya na pagkakataon na niya ito upang mabayaran ang kanyang mga utang. Nang marinig ni Kim ang tungkol sa pag-atake ay nagmadali siyang pumunta sa ospital, ngunit huli na ang lahat dahil ang matanda ay sumuko na sa kanyang mga pinsala at namatay. Puno ng lungkot at puot na pumunta si Kim sa istasyon ng pulisya upang harapin si Yun Son na naaresto sa pagpatay kay Chief Mel. Hiniling niyang malaman kung bakit niya pinatay ito ngunit nanatiling tahimik si Yun Son at tumangging magsalita. Sumabog ang galit ni Kim at aatakihin na sana niya ang babae nang pigilan siya ng mga pulis. Sa libing ang lahat ng miyembro ng mafia ay nagtipon upang magbigay galang, at pagkatapos ng seremonya ay nagpulong sina Chong, Kim, at Musang upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Nalaman nilang may malaking utang si Yun Son kay Min Sok, kaya naghinala silang siya ang nasa likod ng pagpatay kay Chief Mel. Dahil determinado na gumanti, nagpasya sina Chong at Musang na makipagtulungan kay Byung Chun na opisyal ng pulisya upang magtakda ng isang bitag para kay Min Sok. Ang plano nila ay hulihin siya na sangkot sa illegal drug na magbibigay ng dahilan para arestuhin siya ng mga pulis. Bilang resulta ay sinimulan ng pangkat ni Byung Chun na sundan ang mga kasama ni Min Sok na naghihintay ng tamang sandali para umaksyon. Samantala tahimik na nakaupo si Min Sok sa kanyang opisina, na tila alam ang plano laban sa kanya. Sa lansangan, sinundan ng mga pulis ang mga kasama ni Min Sok na umaasang mahuhuli sila sa akto ng pagbebenta ng droga. Gayunpaman nang madakip nila ang mga ito, nadismaya sila nang makitang walang laman na droga ang dala nilang bag at ang laman lang nito ay mga tsaa at kape. Ang buong operasyon ay isang setup at naisahan sila ni Min Sok. Pagbalik sa kanilang punong tanggapan ay nalaman ni Chong at Musang na nabigo ang mga pulis na mahuli si Min Sok. Galit na nagpasya silang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Iminungkahi ni Chong na harapin nila ng direkta si Min Sok at patayin ito upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Chief Mel. Inanyayahan niya si Musang na sumama sa kanya sa misyon, gayunpaman sa isang nakakagulat na pangyayari, si Musang at ang kanyang mga tauhan ay nagtaksil kay Chong. Sa halip na tulungan siya ay binalingan nila si Chong kasama ang kanyang grupo, at inatake sila sa isang matinding pananambang. Sa ibang lugar ay nagpapahinga si Kim sa isang lokal na bar nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Chong at ang kanyang boses ay mahina na at sobrang nanghihinayang. Sinabi niya kay Kim na mamamatay na siya at humingi ng paumanhin sa palaging pagiging walang galang at nagdudulot ng gulo sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ngunit bago niya matapos ang kanyang taus-pusong pag-amin ay biglang sumulpot si Musang at tinapos agad ang buhay niya. Naiwang nakatulala si Kim at sinusubukan na iproseso ang nakakagulat at matinding mga pangyayari. Hindi nagtagal ay nagpakita sa bar si Jung Mo na kaalyado ni Musang na may plano na patayin si Kim. Isang marahas na pakikipaglaban ang sumiklab at si Jung Mo ay nagawang atakihin si Kim gamit ang kutsilyo na iniwan siyang sugatan. Nang tatapusin na siya ni Jung Mo, sa kabutihang palad ay narinig niya ang sirena ng mga pulis at agad siyang tumakas sa pinangyarihan. Pagkalipas ng 3 buwan sa labas ng istasyon ng pulisya, nakita si Min Sok na bumisita sa ilang tao na inakusahan ng mga pagpatay na siya talaga ang gumawa. Dumating doon si Byung Chun na opisyal ng pulisya at pinuri si Min Sok sa matagumpay na pagpapahina ng gang ng mafia sa pamamagitan ng pagpatay sa mga miyembro nito. Pagkatapos ay nagtataka niyang tinanong si Min Sok kung paano niya nagawang baguhin ang isip ni Musang at magtraidor sa sarili niyang gang. Sa sandaling yun ay agad na ipinaliwanag ni Min Sok na ang ginawa niya ay nagtanim ng pagdududa sa isip ni Musang tungkol sa desisyon ni Chief Mel na ibigay ang resort kay Kim,
Ang simpleng pagkilos na ito ng pagmamanipula ay sapat na upang magkaroon ng alitan at pagtataksil sa kanilang grupo. Samantala matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, bumalik si Kim sa Gangnam na determinadong humingi ng hustisya para sa kanyang mga namatay na kasamahan. Hindi na siya natatakot na harapin ang mga nanakit sa kanyang mga kaibigan, ngunit bago kumilos ay binisita niya ang mga libingan ni Chief Mel at Chong para magbigay galang at buuin ang kanyang desisyon. Nang maglaon ay binisita ni Byung-chun si Yoon-sun sa bilangguan at ibinunyag ang kanyang planong mapabagsak si Min-sok. Sa sandaling yun ay kinwestiyon ni Yoon-sun ang mga motibo ni Byung-chun na sinasabi na si Min-sok ay napawalang sala sa lahat ng mga kaso. Sinabi pa niya na wala na siyang pakialam sa mga legalidad at hindi na siya nagtitiwala sa mga pulis. Para sa kanya ay wala silang kwenta dahil hinayaan nilang maging malaya si Min-sok sa kabila ng kanyang mga krimen. Sa isa pang pagtatangka na bigyan ng hustisya ang mga ginawa ni Min-sok, nakipagpulong si Kim kay Chairman Shin na isang pangunahing shareholder sa isa sa mga resort sa Gangnam. Alam ni Kim na may personal na sama ng loob si Shin kay Min-sok dahil sa pagtataksil at pagpatay sa kanyang dating boss. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Shin upang mapabagsak ang kalaban ngunit nag-alinlangan si Shin. Si Min-sok ay isa na ngayong makapangyarihang tao na may malaking impluwensya sa negosyo sa lungsod at nag-iingat si Shin sa mga panganib na kasangkot nito. Para mahikayat si Shin, inalok ni Kim ang kanyang sariling share sa resort bilang kabayaran sa kanyang tulong. Nakuha nito ang atensyon ni Shin dahil siya ay naglalayong maging pinakamalaking shareholder sa Gangnam, sa pamamagitan nito sa wakas ay pumayag si Shin na tulungan si Kim sa kanyang misyon. Matapos makuha ang suporta ni Shin, hinarap ni Kim si Musang at hiniling na malaman kung bakit niya ipinagkanulo ang kanilang katapatan bilang kapwa-miyembro ng mafia. Ipinaliwanag ni Musang na naramdaman niyang hindi siya pinapansin at hindi pinahahalagahan ni Chief Mel na nagbigay lamang sa kanya ng isang maliit na lugar upang kontrolin, habang sa kanya ay ibinigay ang prestihiyosong resort. Sinubukan ni Kim na linawin na hindi niya nakikita ang resort bilang personal na pinapakinabangan at hiniling kay Musang na humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakanulo. Gayunpaman, tumanggi si Musang na magpakita ng anumang pagsisisi. Pagkaalis ni Kim ay agad siyang sinaksak ng kanyang kanang kamay na nagpapahiwatig na mas nirerespeto niya si Kim. Kasabay nito ay kumilos si Byung-chun at ang kanyang pangkat ng pulisya upang arestuhin si Min-sok sa mga kaso ng pagbebenta ng droga at sa pag-frame up sa ibang tao sa pagpatay na siya naman ang gumawa. Itinanggi ni Min-sok ang mga paratang na itinuturo na ang pulisya ay walang matibay na ebidensya. Sa kabila ng kanyang mga protesta ay dinala siya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang pagtatanong. Sa kabilang banda, si Chairman Shin ay lihim na nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin pareho si Min-sok at Kim. Ang kanyang layunin ay ganap na kontrolin ang resort at alisin ang sinumang humahadlang sa kanyang daan. Gayunpaman, hindi na pagtanto ni Shin na ang mga tapat na kasamahan ni Kim ay sinusundan ng kanyang mga tauhan. Tinambangan nila si Shin at ang kanyang grupo upang patumbahin sila bago nila magawa ang kanilang plano. Nang maglaon ng sasakyan ng pulis na maghahatid kay Min-sok sa istasyon ay pinahinto ni Kim at ng kanyang mga tauhan. Si Byung-chun ay lumabas sa kotse at binalaan si Kim na ang pakikialam sa negosyo ng pulisya ay maaaring magdulot sa kanya ng malubhang legal na problema. Ipinaliwanag ni Byung-chun na plano niya siyang protektahan sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas na dadalhin si Min-sok sa istasyon ng pulisya. Naiintindihan ni Kim ang intensyon ni Byung-chun at pumayag na hayaan siyang magpatuloy. Gayunpaman habang paalis ang sasakyan ng pulis, biglang inatake ni Min-sok ang mga opisyal sa loob ng sasakyan. Ang marahas na pakikibaka ay nagiging sanhi ng pagbangga at pagtaob ng sasakyan, at ang malubhang na sugatan na si Min-sok ay lumabas dito at naghanda upang harapin si Kim. Sa kabila ng kanyang mga pinsala ay lumaban si Min-sok nang may mabangis na desperasyon, pinabagsak niya ang mga tauhan ni Kim ng paisa-isa na puno ng puot. Si Kim ay kalmadong nanunood mula sa gilid at naghihintay ng tamang sandali para lumapit. Pagdating ng tamang oras ay direktang hinarap ni Kim si Min-sok at tinalo siya sa isang matinding labanan. Habang naghihingalo, inamin niya na silang dalawa ay walang awa na mga mamamatay tao at walang pinagkaiba sa isa't isa. Si Kim na hindi natinag sa mga salita ni Min-sok ay tinapos ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, si Byung-chun na nakaligtas sa insidente ay lumapit kay Kim at nagtanong kung nakakaramdam ba siya ng anumang pagkakasala para sa lahat ng buhay na kinuha niya. Tahimik na tumugon si Kim na pakiramdam niya ay matagal na siyang namatay lalo na nang mawala ang napakaraming kasamahan niyang miyembro ng gang. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa mabigat na epekto ng karahasan sa kanyang buhay at sa pagkakanulo sa kanya. Sa huling eksena ng pelikula ay mag-isang pumunta si Kim sa Ars Resort. Nakaupo siya sa terrace at nakatingin sa labas habang sumisikat ang araw. Ang mapayapang kagandahan ng sandaling ito ay lubos na naiiba sa kaguluhan at pagdanak ng dugo na kanyang dinanas. Salamat sa panunood.
Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!